Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, labor market inaasahang makikinabang sa pagpapatibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng batas kaugnay sa hamon ng jobs mismatch. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi makakadalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. Pagtugon sa mga biktima ng kalamidad, mas prioridad ngayon ng Pangulo. Bilang ng mga nag-evacuate sa Cagayan, nadagdagan, Bagyong Marce, mas lumakas at bumagal. Pilipinas, mas naging handa na ngayon sa mga sakuna ayon sa Harvard Humanitarian Initiative. At Commission on Elections at inyong pambansang network nagsanib puwersa para sa malawak na paghahatid ng Hatol ng Bayan 2025. Sa ating mga balita, pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang batas na inaasahang magpapalakas pa sa kakayahan ng manggagawang Pilipino at tutugon sa hamon ng jobs mismatch. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Mahigit 2 taon ng factory worker si Manolito Rojas sa Navotas. Pero dahil sa sakit sa baga at sa kagustuhan na ring tumaas ang kanyang kita, umalis siya sa pinagtatrabahuhang kumpanya at pumasok sa TESDA at kumuha ng refrigeration and air conditioning servicing o DOMRAC. Malaking tulong po kasi katulad ko po na hindi po talaga ako nakatapos sa school grad lang. Pagka natapos ko po to, pwede pong mag-increase yung trabaho ko, gagaan, tapos lalaki pa po yung sweldo ko. Nagpapasalamat po ako sa government na tinatag nilang batas na to dahil malaking tulong po to sa mga katulad ko na karamihan na hindi po nakatapos pero may pagkakataon na maging isa silang skilled worker. Good news para sa mga tulad ni Manolito dahil pinagtibay na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act ngayong araw. Ito ay patunay ng hindi matatawarang dedikasyon at kontribusyon ng iba't ibang sektor sa pagpapalakas ng technical vocational education at enterprise-based training programs. Layo nito na matugunan ang job skills mismatch, mabawasan ang unemployment at underemployment at tiyakin na globally competitive ang lahat ng manggagawang Pilipino na handa sa anumang pagbabago sa labor market. This law directly addresses the issues of the lack of formal training and skill mismatches, ensuring that every Filipino can contribute and benefit from our nation's growth. Ang legislative milestone na ito ay nakaangkla sa adhikain ng pamahalaan na patatagin, ayusin at pag-isahin ang iba't ibang paraan ng enterprise-based training sa ilalim ng iisang framework. Samantala, ikinalugod naman ng Pangulo ang positibong resulta ng ginawang labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Sa datos kasi ng PSA, tumaas sa 96.3% ang employment rate noong September mula sa 95.5% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Habang bumaba naman sa 3.7% ang unemployment rate mula sa 4.5% kumpara noong nakaraang taon. Through this act, we will harness private sector partnerships to align our training programs with real-world industry needs. Sa pamamagitan ng batas na ito, mas magiging matatag ang ugnayan ng gobyerno at mga pribadong sektor sa pagbibigay ng pagsasanay sa mga manggagawang Pilipino na may kakayahang umangkop sa pandaigdigang pangangailangan at makabubuo ng mas maliwanag at mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Mula sa People's Television Network, Bien Manalo para sa Balitang Pambansa. Hindi dadalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Asia-Pacific Economic Cooperation Economic Leaders sa Lima, Peru. Ayon yan sa Malacanang. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, hindi makikilahok ang Pangulo dahil bibigyan niya ng prioridad
ang ilang domestic concerns, kabilang na ang pagtugon sa epekto ng kalamidad. Gayunman, magiging kinatawan ng Pilipinas sa APEC DTI Acting Secretary Maria Cristina Roque kasunod ng pagkakatalaga nito bilang Special Envoy to the APEC Economic Leaders Week. Ang pulong ay dadaluhan ng mga pinuno, ministro at mataas na opisyal ng 21 miyembro ng APEC para hubugin ang patakarang pangkalakalan at globalisasyon. Layunin ng APEC na magbigay ng strategic vision at mga direktiba para sa kooperasyon sa rehiyon sa mga susunod na taon. Sa ibang balita, patuloy na nadaragdagan ang mga pamilyang inililikas sa probinsya ng Cagayan dahil sa nararanasang epekto ng Bagyong Marce. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Benji Durango ng PTV Manila. Bumigay sa lakas ng hangin ng Bagyong Marce ang pintuan ng istasyon ng PNP sa Santa Ana, Cagayan. Pati ang kisame ng kanilang opisina bumigay din. Dali-dali namang kumilos sa mga pulis para ayusin ang nasirang pintuan. Winasak na yung pintuan ng istasyon. Signal number 4 ngayon sa buong Cagayan. Mag-alas 4 ng hapon naman ngayong araw, tinumbok ng bagyo ang Santa Ana. Sa kuhang ito ni Awing Alatnak, nagliwanag ang kalangitan habang dumadaan ang mata ng bagyo, pero muli ding naramdaman ng sungit ng panahon makalipas. Pero tanghali pa lang nang maramdaman dito ang hagupit ng bagyo. Sa lakas ng hangin, nilipad sa kalye ang burger stand na ito. Ang mga karatula sa kalye, nilipad. Ang yero ng mga bahay natuklap. Ang grocery na ito, hindi rin nakaligtas ng pasukin ng hangin ang kanilang tindahan. Nagbagsakan ng paninda, nagtumbahan ng mga istante sa lakas ng hangin. Dali-dali namang inilikas ng mga pulis sa mga residente na nasa baybay dagat para makaligtas sa mataas na alon dulot ng storm surge. Binasag naman ng hangin ang pintuan ng municipal building ng Gonzaga, Cagayan. Habang sa bayan ng Gataran, naramdaman din ang malakas na buhos ng ulan at hangin. Ilang overflow bridges at kalsada ang hindi na rin madaanan ngayon dulot ng baha at nagtumbahang mga puno. Ayon sa Pag-asa, ngayong hapon hanggang araw ng bukas, kritikal ang lagay ng northern portion ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Dito kasi tatama ang hanging bitbit ni Marce. Inaasahan na posibleng ang lakas ng hangin dyan ay mula 88 kilometers per hour hanggang 185 or kilometers per hour. Signal na or 184 kilometers per hour, no? Dahil sa banta ng hangin, baha at storm surge, pumalo na sa kulang 5,000 pamilya o halos 18,000 katao ang inilikas. Nagmula ito sa 21 bayan na nagsagawa ng preemptive evacuation para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga residente. Ito na ang ikatlong magkakasunod na beses na nag-evacuate ang maraming bayan sa Cagayan, buhat pa ng Bagyong Christine at Leon. Ngayong hinahambalo sila ng Bagyong Marce, nananatiling naka-red alert status ang PDRRMC at nakahandang tumulong lalo na sa mga lugar na posibleng labis na maapektuhan ng bagong bagyo. Mula sa PTV, Benji Durango para sa Balitang Pambansa. Sa lagay ng panahon, naglandfall na ang Bagyong Marce sa binisidad ng Santa Ana, Cagayan. May taglay itong lakas na hangin na aabot sa 175 kilometers kada oras at pagbugso na aabot sa 245 kilometers per hour. Patuloy pa rin magdadala ito ng malalakas na ulan at hangin sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Zambales at Aurora. Samantala, nakataas sa signal number 4 ang northern portion ng Cagayan, Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at Ilocos Norte. Ayon pa sa forecast ng Cagayan ngayong gabi, inaasahan namang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi. Tumaas ang antas ng paghahanda ng mga Pilipino sa sakuna ng 42% sa loob ng 7 taon, kung saan ngayon ay may average score na 19.2 over 50. Batay ito sa malawakang survey ng Harvard Humanitarian Initiative o HHI na isinagawa ngayong taon. Ipinapakita ng score na ito ang pagbuti sa mga larangan ng pagpaplano, pagsasanay, pamumuhunan sa mga kagamitan, impormasyon at suportang panlipunan simula noong taong 2017. Ngunit hindi pa ito sapat para sa Pilipinas na itinuturing na isa sa mga bansang pinakadelikado sa mga sakuna. Upang maisaayos sa mga polisiya at programa, binigyan din ng HHI ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga pangangailangan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng socio-behavioral research
lalo na sa pagharap ng bansa sa mga mas matinding kalamidad na may kaugnayan sa klima. Isinagawa na ang ikalawang Philippine Railway Conference kung saan ito rin ang kauna-unahang komperensya na nakatuon sa pananaliksik at pagsasanay para sa railway workforce sa ilalim ng Department of Transportation. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila. Nagsama-samang policymakers, industry leaders at experts para sa ikalawang Philippine Railway Conference ngayong araw. Tema nito ay Reinforcing Safety and Security in the Philippine Railway Sector. Ang PhilRailCon ay ang premier networking at collaboration event ng Philippine Railways Institute o PRI na tumatalakay sa latest trends at developments sa railway operation at maintenance workforce. Ito rin ang kauna-unahang komperensya na nakatuon sa research at training para sa railway workforce sa ilalim ng Department of Transportation. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, umabot na sa mahigit 3,300 rail workers ang isinilalim sa pagsasanay ng PRI sa gitna ng big-ticket railway projects sa bansa. Kasabay nito, maglalabas sila ng occupational safety at health policy para sa railway sector. This policy will mandate the protection and benefits of rail workers to incentivize them to do their best at all times and ensure the safety and security of every passenger. Pinuri ng kalihimang digitalization ng training modules ng PRI upang makasabay sa global standards. Gayon din ang 30-year master plan na binubuo ng Japan International Cooperation Agency o JICA upang mapabilis ang sistema ng transportasyon sa bansa. With the collaboration of our friends from Japan and the international railway community, we can reclaim the glory of Philippine railways through modern and eco-friendly trains, comfortable and efficient rides while maintaining its status as the most affordable public transport. Sa ngayon, pangunahing nagsiservisyo sa publiko ang LRT1, LRT2 at MRT3. Habang nagpapatuloy ang konstruksyon ng MRT7, North-South Commuter Railway System, Metro Manila Subway, LRT1 Cavite Extension Project, gayon din ang MRT3 Rehabilitation and Maintenance. Nasa pre-construction stage naman ang MRT4, PNR South Long Haul Project at Mindanao Railway Project Phase 1. Sa tulong nito, mas mapapabilis at magiging manginhawa ang pagbiyahe ng publiko. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating US President Donald Trump na balik White House nang manalo sa katatapos lang na US elections. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas lalo pang titibay ang relasyon ng Pilipinas at US sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Sa isang statement, nagpaabot ng pagbati ang Pangulo kay Trump. Gayon din sa mga Amerikano sa kanilang tagumpay sa isang proseso na nagpapakita sa mundo ng kanilang values. Umaasa raw ang Pangulo sa pakikipagtulungan kay Trump kaugnay ng iba't ibang usapin na kapwa-pakikinabangan ng dalawang bansa na may malalim na ugnayan, magkaparehong paniniwala, pananaw at mahabang kasaysayan ng pagtutulungan. Umaasa rin ang Chief Executive na ang anyay matibay na alyansang ito ay magiging puwersa tungo sa kabutihan at landas ng kaunlaran at pagkakaibigan sa Pacific Region at iba pang bahagi nito. Giit pa ng Pangulo na ang matibay na ugnayan na ito ay lubos na sinusuportahan ng Pilipinas sapagkat ito ay itinatag sa mga ideyal na kapwa isinusulong ng US at Pilipinas, ang kalayaan at demokrasya. Kumpiyansa rin si Pangulong Marcos Jr. sa matatag na pamumuno ni President-elect Trump na magbubungaan niya ng mas maayos na kinabukasan para sa maraming bansa kabilang na ang Pilipinas. Tiwala naman si Executive Secretary Lucas Bersamin na magpapatuloy ang maayos na ugnayan ng bansa at Estados Unidos sa ilalim ng liderato ni US President-elect Trump, lalo't hindi maikakaila ang matatag na alyansa ng dalawang bansa. The Philippines and America have shared history and we have this desire for peace in this region. So I think the commitments will be followed through. Kumpiyansa naman si House Speaker Martin Romualdez na hindi mapuputol ang matibay na relasyon ng dalawang bansa kasunod ng pagkapanalo ni Trump. Tiwala rin siyang hindi matitinag ang nailatag ng ugnayan ng Pilipinas at US pagdating sa iba't ibang usapin. I believe that there will be continuity of economic activity, investments, and in the case of security and defense arrangements, we'll be having as much if not more support.
Tiniyak naman US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na walang magbabago sa pagitan ng dalawang bansa. Pero giit niya, marami pang agenda sa ilalim ng pamumuno ni US President Joe Biden. We're very excited to renew our coordinates with the Trump administration, between Trump and the President Trump and the Philippines. But also remember, in the United States, there's one president at a time. So until January 20th, we will be continuing to fulfill the Biden administration's agenda. We still have a lot on our plate, including some big visits and some important conferences coming up. So we look forward to finishing out strong and then starting out strong with the new administration. Nanalo si Donald Trump sa halalan bilang Pangulo ng Amerika matapos makakuha ng 292 electoral votes at nangako para sa isang malakas, ligtas at masaganang Amerika. Sa kanyang 26 na minutong victory speech, pinasalamatan niya ang mga taga-suporta at binigyang diin ang kanyang plataporma, lalo na sa immigration reform. Isusulong din daw niya ang America First ideology. Nagkaroon si Trump ng mahigit 72 milyong boto, ang pinakamarami sa kasaysayan ng isang kandidatong pangulo. Nagsilbi bilang 45th US President si Trump mula 2017 hanggang 2021 at nakatakdang magbalik sa White House matapos ang kanyang muling pagkapanalo. Formal na ring nag-concede si Kamala Harris at pinasalamatan ng kanyang mga taga-suporta at kinilala ang resulta ng eleksyon. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Tuwirang inakusahan ni dating Police Colonel Eduardo Asierto si dating Pangulong Rodrigo Duterte na protektor umano ng ilang drug lords. Harapan sanang masasagot ni Duterte ang akusasyon, kaya lang hindi na naman siya sumipot sa pagdinig. Bagay na ikinidismaya ng mga kongresista. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila Live. Mela? Joshua, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy ang ikasampung pagdinig ng House Quad Committee. Iba't ibang resource speakers ang dumating at humarap sa mga kongresista. Pero si dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi na naman humarap dito. He has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Kung hindi tayo naglulukuhan dito, ay natatakot siya? I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Dismayado ang mga kongresista sa hindi na naman pagsipot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikasampung pagdinig ng House Quad Committee ukol sa mga issue sa ilegal na droga at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Para sa mga mambabatas, marami pang dapat sagutin si Duterte at hindi sapat ang kanyang testimonya sa Senado. Sa susunod na pagdinig, ipinapatawag na rin ng Quadcom ang abogado ni Duterte na si Attorney Martin Delgado III. Una nang nagpadala ng sulat si Delgra sa joint panel kung saan inilatag niya ang mga dahilan kung bakit hindi dumalo ang kanyang kliyente. Kabilang narito ay dahil duda umano ang dating presidente sa integridad at motibo ng Quadcom. Mr. Chair, I don't think the former president will ever attend the Quad Committee hearing. Okay. I'm sorry to say that. And since Attorney Delgra is his lawyer, I wanted to ask him about the content of his letter. Pero hindi man dumalo si Duterte, marami namang iba pang resource speakers na humarap sa pagdinig. Tulad ni na dating Police Colonel Eduardo Asierto, dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, negosyanteng si Rose Nonolin, dating PT Farms Executive Director Paul Gutierrez at dating DNR Undersecretary Benny Antiporda. Si Asierto may mabigat pang akusasyon laban kay dating Pangulong Duterte. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung na-discover namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lee. Sa tingin ko po, yan yung pinakamalaking accomplishment ko. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Sa kanyang mga talumpati noon, dati nang binabatikos ni Duterte si Asierto dahil din sa issue ng iligal na droga. Kapag humarap na sa Quadcom ang dating presidente, isang isyong ito sa nais nilang mabigyang linaw. Bago naman ang pagdinig, isang misa ang isinagawa sa Kamara para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon.
Ang Quadcom leaders naghain din ng isang bagong panukala mula sa kanilang investigasyon ukol naman sa Pogo. Yan ang House Bill No. 11043 o Proposed Civil Forfeiture Act na nagtutulak na maibalik sa Estado ang mga lupain na ilegal na nabili ng mga dayuhan sa bansa. Isang malaking hakbang ito dahil marami po tayong na-discover na mga properties na na-acquire ng mga foreign nationals dito sa ating bansa na alam naman po natin na ito ay labag sa ating saligang batas. Kaya ito ay kinaklaro natin sa pamamagitan nitong House Bill na ito nang sa ganon ay hindi na po ito maulit. Joshua, sa mga punting ito ay nagpapatuloy itong ang pagdinig ng House Quad Committee. Dalawa yung main points o main agenda nitong pagdinig. Yan nga yung mga issue sa illegal na droga at umano'y EJK. Sa ngayon, ang nagbibigay ng kanyang pahayag ay si dating Senadora Laila De Lima. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Susunod sa Balitang Pambansa. Forced evacuation ipatutupad sa mga lokal na pamahalaan sa Cagayan na apektado ng bagyong Marce. At iba't ibang produkto ng Mimaropa ibinida ng DTI sa 4 na araw na mall show. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Ang mga kagubatan ay tahanan ng maraming nilalang na may buhay. Pero may isang organismo sa Bukidnon na hindi hayop, hindi halaman, ngunit living thing kung ituring. Sa pagbisita namin sa probinsya, aming hahanapin ang isa sa oldest living thing ng ating planeta. Dito yan sa Expert Talk, ngayong Sabado, 4 p.m. sa People's Television Network. Nagsumite ng credentials kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 8 bagong non-resident ambassadors to the Philippines. Ang mga bagong ambasador ay nagmula sa Uruguay, Equatorial Guinea, Nicaragua, Kenya, Cyprus, Guinea, Micronesia at Slovakia ay nagpresenta ng kanilang credentials na tanda rin ng kanilang tour of duty sa bansa bilang mga bagong ambassador. Nakita rin sina Pangulong Marcos Jr. at UN Secretary General Special Envoy for Road Safety, John Todd, sa isang courtesy call. Nagpatupad ng forced evacuation ng mga lokal na pamahalaan sa mga apektado ng bagyo sa Cagayan dahil sa banta ng bagyong Marce. Siniguro naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na relief goods at non-food items na nakahandang ipamahagi sa mga lugar na maaapektuhan ng bagyo. Yan ang Balitang Pambansa ni Oliver Bacay mula sa PIA Region 2. Kung kahapon ay preemptive evacuation ang ipinagutos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga lokal na pamahalaan na maaaring tamaan ng bagyong Marce, ngayon ay forced evacuation na ang isinasagawa sa Cagayan. Ayon sa Pag-asa, mabagal ang galaw ng bagyo kaya't inaasahan na magiging tuloy-tuloy ang buhos ng ulan at malakas ang hangin sa malaking bahagi ng Cagayan, Babuyan Group of Islands at Batanes. Sa Calayan at northern part ng Cagayan ay marami na ang inilikas sa mga evacuation center. Nag-iikot-ikot sila para i-force evacuate yung mga hindi pa nakaka-evacuate na dito sa adjacent barangays namin, sir. Sa ulat ng Office of the Civil Defense Region 2, nasa halos 4,000 pamilya na binubuo na mahigit 10,000 katao ang isinailalim sa preemptive at forced evacuation sa Cagayan. Dahil inaasahan ang multiple landfall ng bagyong Marce sa bahagi ng Cagayan at sa Babuyan Group of Islands, ay nakatutok ngayon ang lahat ng local DRRMCs sa maaaring epekto nito lalo na sa mga bayan sa northern Cagayan. Siniguro naman ng DSWD na may sapat na relief goods at non-food items na handang ipamahagi kung sakaling magkulang ang mga nakapreposisyon sa iba't ibang bayan sa mga lugar na apektado ngayon ng bagyo.
Sa ngayon, meron tayong mga stockpile no, sa iba't ibang warehouses natin. Handa lang po nating dadalhin doon o ipipick up ng ating mga affected LGUs kung kinakailangan. Nagtayo na rin ng community kitchen ang City DRRMC para sa mga rescue teams at volunteers na nagsasagawa ng evacuations. Sa ngayon ay nakahanda na ang lahat ng posibleng gagamitin sa paglikas ng mga mamamayan dito sa lungsod ng Tugigaraw dahil sa inaasahang pag-apaw ng tubig at baha. Mula sa Philippine Information Agency Region 2, Oliver Bakay, Balitang Pambansa. Nagsagawa ng kauna-unahang summit tungkol sa solid waste management ang Metropolitan Manila Development Authority. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jenny Red ng Philippine Information Agency, NCR. Mabaho, kalat-kalat at hindi maayos ng pagtapon ng mga basura sa mga kalsada ng Metro Manila. Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng mga otoridad sa wasto at tamang oras ng pagtatapon ng basura. Yan ang nais tugunan ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa kanilang kauna-unahang Road to Zero Waste Summit sa bansa na ginanap noong November 5 hanggang 6 sa Unilab Bayanihan Center sa Pasig City. Sa pamamagitan ng summit, target ng ahensya na makabuo ng komprehensibong 10-year Road to Zero Waste Plan na nais magsimula ng pagbabago sa kinagawiang pagtatapon ng basura ng mga Pilipino. Layo nito na isulong at ipamalas sa mga pamamaraan sa wastong solid waste management tungo sa adhikain ng sustainable at circular economy. Mahigit 300 ang lumuhok sa summit kung saan tampok ang iba't ibang exhibit ng mga produktong gawa sa basura at mga teknolohiya na gumagamit ng solid waste bilang raw material. Para kay Ma'am Teresa ng Barangay 870 ng Siyudad ng Maynila, sang-ayon siya sa mga pangmatagalang positibong resulta na posibleng maihatid ng kaganapang ito sa kanilang komunidad. Ang magiging effect niya is pangmatagalan. Mababawasan po yung mga basura talaga sa atin. Basta matuto lang tayo na mag-recycle, marami pong tulong na magagawa ito sa atin, pati yung mga malilesen po natin yung mga baha. Binigyan diin ni MMDA Chairperson Romando Artes ang pangangailangan ng sama-samang pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at ng mga individual upang solusyonan ang problema sa basura sa rehiyon. Tayo po ay isa sa pinakamalaking source ng plastic pollution na nauuwi sa ating mga karagatan. Ang problema po ng basura ay hindi lamang po problema ng pamahalaan. Problema po yan ng lahat. At hindi po kayang tugunan kung gobyerno lamang po ang aasahan natin. Kailangan po namin ang tulong ng lahat, private sector at lalong-lalo na po ang komunidad. Sa pamamagitan ng summit na ito, umaasa ang MMDA na mas makahikayat ng mas madaming Pilipino para suportahan ang layunin para sa isang mas malinis na Metro Manila. Mula sa PIA National Capital Region, ito si Jenny Red para sa Balitang Pambansa. Ibinida ng Department of Trade and Industry sa 4 na araw na mall show ang iba't ibang produkto ng Mimaropa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Paul Jason Foss ng Philippine Information Agency, Mimaropa. Mga marmol, paintings, wood crafts, coco jam, at iba pang pagkain mula sa rehiyon ng Mimaropa. Ito ang ibinida ng Department of Trade and Industry sa ginanap na Tatak Pinoy Obra Mimaropa Trade Show kamakailan sa isang malaking mall sa Makati City. Ayon kay DTI Mimaropa Regional Director Rodolfo Mariposque, ang aktibidad ay naglalayong maipamalas locally at internationally ang mga produkto sa rehiyon. Aabot sa 50 na micro, small and medium enterprises o MSMEs ang sumama sa 4 na araw na trade show. Panauhin sa trade show si DTI Undersecretary Blesila Lantayona na nagsabing nangunguna ang DTI Mimaropa sa mga programang lubos na nakatutulong para mas umunlad ang mga residente ng rehiyon. Malaki naman ang pasasalamat ng mga MSME sa ahensya sa ginagawa nilang tulong para mas ma-promote ang mga local products ng Mimaropa kagaya ni na Rosemary Casa mula Romdon at si Krisa Palma mula Oriental Mindoro. Nakatulong po sa amin itong trade fair para kami ay nakikilala sa aming mga produkto. Nakakatulong siya sa amin sa pag-promote po ng product namin. Hindi lang po sa Oriental Mindoro, hindi lang po sa Calapan,
nakikilala po yung produkto namin sa iba't ibang lugar din. Sa taya ng DTI Mimaropa, umabot sa halos 6 na milyong piso ang kabuuang kinita ng mga MSMEs sa trade show sa rehiyon. Maliban sa mga bidang MSMEs, ipinakita din ng DTI Mimaropa ang galing at talento ng mga taga Mimaropa pagdating sa creative industries. Nagkaroon din ng forum para sa mga local artists sa rehiyon na pinangunahan naman ng mga kilala sa larangan ng filmmaking, paintings at iba pa. Ginawaran din ng ahensya ang top performing LGUs sa Cities and Municipalities Competitive Index at ang itinanghal na regional winner bilang best consumer-friendly na palengke sa rehiyon. Ang Tatak Pinoy, Obra Mimaropa ay bagong programa ng ahensya matapos ang matagumpay na Mimaropa Naturally Agri-Trade and Tourism Fair na ginanap din sa Metro Manila noong 2015 hanggang 2019. Mula Philippine Information Agency Mimaropa, Paul Jason Foss para sa Balitang Pambansa. Pilipinas, 48 days na lang at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.